Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inabot po ng ating vlog ngayong umaga. At talakayan, ika nga natin, at opinion ng ating mga mamamayang Pilipino. Ayan, at ang inyong kaibigan Mondatol. Ito po ang inyong kabayang taga-Nueva Ecija. Ngayon po ay nandito sa Toronto, Ontario, Canada. At naku, matitindi balita ngayon. Kaya ako maagang mag-vlog Dahil unang-una, birthday po ng ating national hero, Dr. Jose Rizal. At siyempre, birthday din ng aking kababatang best friend nung magbuhat nung ipanganak kami hanggang gumraduate ng elementary, Jose Pempe Rizal Culyado. Happy birthday, Abay Pempe. Ayan, at ngayong umaga po, pag-uusapan natin, nag-resign po si Sara Duterte. At yung isa pa pong pinakamalaking istorya, aside of course, sa resignation ni Sara, natagpuan na yung mga papeles na magpapatunay na itong kontrobersyal na mayor ng hindi naman Bamban o Bamban nga, sa Tarlac, Mayor Alice Guo, na lumalabas na ang Chinese name pala nito ay Guo Huaping. Guo, yung apelido nyo. Ay, ganun na may Chinese na apelido Guo Huaping, na nagdumating ng Pilipinas nung siya ay 13 years old. At tanong nga natin at saka ni Senator Gatchalian na nag-press con pa. Siya ba talaga? Si Mayor Alice Guo? Si Gua or Go Hua Ping? Yan, pag-uusapan natin yan. Pero unahin po natin, sandali lang, yung top news sa Pilipinas. Pagre-resign ni Sara Duterte as Secretary ng Education. At siyempre, as Vice Chairman or Co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, yung Anti-Combat Terrorist Group. Ano ba yan? Mainit na naman po kasi rito sa Toronto, nag-33 degrees. Kaya kulimlim ang panahon, umaambun pa yata sa labas kanina pagkahatid natin sa apo natin. Ayun, umuwi tayong may kate sa lalamunan. Ika nga. Sorry po. Hindi ko lang matiis na hindi pag-usapan to. Hindi po ako nagulat. Marami nagulat sa pag-resign ni Sara effective July 9. July 19, ika nga natin, or July 9. Kasi nga, may transition period yan. Pinakamalaking cabinet position po ang education. Daan-daang milyon o billion pa nga ang budget niyan hindi ba dyan nagka-problema si Sara nung tinanggalan siya this year nung confidential fund as secretary ng education at as vice president. 165 million yata yun. Ikinasama ng loob. Ano ba yung confidential fund? Ano ba yung intelligence fund ng education? Wala naman yun pansweldo siguro sa napakaraming taong kanilang pinangako ang bibigyan ng hanap buhay kapag sila ay nanalong ano ba yan? Vice President, Uniteam. Kaya nga yung Uniteam, binuwag na niya di walag, di buwag, di wala, di wala. Sa pandahilan kaya nawala ng tiwala si Bongbong Marcos, presidente. Akong inuha ko rito, sinibak yan Binigyan lang masyadong gentleman yung presidente natin. Mag-resign ka na lang. Pinasabi niya kay Bersamin, yung little president, executive secretary, tell Sara to resign or I will fire her. Masisira ang pangalan niya. And besides, lagi naman tinitiran nitong Digong Duterte Itong si Bongbong Marcos hanggang sa huli, ala naman nagagawa si Sara. Saan ka nakakita ang Pangulo mo?
Kung wasak-wasakin ng pangalan, harapan, bangag, kung nagkuking, kung ano-ano. Nak ng dragon. Hindi lang magawa si Sarah. Hindi man niya pagsabihin tatay niya. Hindi naman niya away tatay niya pagsabihin mo. Hinay-hinay, itay. Hindi niya nagawa yan. Kasi ang balak nila talaga, lalo yung kapatid ng mayor. Ha? Siguro dapat suspindihin din. Sa akin nakitang 7 kagad na matay, mag-declare siya ng gera sa drugs sa Davao City. Ayun, si Bak, suspendido yung mga pulis niyan, inutusan. Yun ang sinasabi natin. Mahilig mag-gera ito War on drugs. Ngayon, lumalabas na protector ng droga ay pamilya nila. Hindi ko sinasabing talagang protector, pero yun ang lumalabas. Ayon sa investigasyon at saka yung mga dati nilang tauhan na nagsisikanta na. Anyways, okay lang yun. Marami pong magagaling na talagang educators, ika nga, ang pwedeng ilagay ni PBBM sa portfolio ng Secretary of DepEd, of Department of Education. Marami po. Si Sarah, abogado yan. Pero sa tingin ko, kulang ng kaalaman sa education. Ako, graduate ng early childhood education dito, saka teacher's course dito, saka Toronto mismo. Hindi ko lang nagamit sapagkat late na yon. Pero alam ko, ang mga modernong estratehiya para umunlad ang mga estudyante pag-uwi ko. Let's try kung paano kung ibabahagi sa ating administrasyon ni PBBM. May connection pa naman tayo dyan sa Malacanang. At saka sa iba pong mga ahensya ng pamahalaan. At any rate, sabi nga natin, good riddance na lang siguro yung pagkukuha niya. Hindi na nga siya ginawang caretaker ng bansa nung umalis si Bongbong papunta ng Amerika at saka ng ibang bansa pa. Kaya yun ang nagbigay siguro sa akin ng tatanggalin na yan. Tinanggal nga, pero sabi niya, nag-resign. Tinatanong siya, ano dahilan? Walang dahilan, nag-resign. Meron ba naman nag-resign without reason? Ika nga natin. Ngayon lang nangyayari siguro sa cabinet yun. It's either you fire or you resign with reason. Mostly family, yung health, baka mental health. Anyways, hindi kawalan sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos si Sara Duterte as Secretary of Education. Marami po. Napakaraming magagaling na educator kesa kay Sara na uupong Secretary of the Department of Education. Case closed na yan. Hintayin na lang po natin kung sino ipapalit ni Presidente Bongbong as Secretary of Education kay Sara Duterte. Vice President pa rin siya. Hindi naman nag-resign siya Vice President. Inelect ng tao yan Yun lang, DepEd Secretary at saka co-Vice Chairperson ng NTFL-CAC. Yan, effective 9. May transition po kasi. Okay, balikan natin na. Puntahan naman natin yung isa sa pinakamalaking balitang isiniwalat na ni Senator William Gatchalian o ni Win Gatchalian. Ayan si William. Hindi William pangalan yan. Sherwin, yan yung boyfriend ng artista. At any rate, base sa dokumentong isinumite sa Senado, sa opisina ni Risa Ontiveros, Senator Risa Sherwin Gatchalian, galing po yan sa Special Investors Resident Visa ng Bureau of Immigration. Kasi lahat ng darating sa Pilipinas ng mga businessmen para mag-apply ng visa, yan ang kinukuha. Ayan, pumasok yung tatay niya, yung pamilya niya, kasama si Alice Go, na ang passport name, Chinese passport name, ay Go Waping. Base ito sa dokumento, Enero o January 12, 2003. 13 years old po yung Go Waping na sinasabing kamukhang kamukha nung picture sa passport.
Pag nilabas na yan sa media ni Senator Ontiveros at saka ni Senator Sherwin Gatchalian, makikita po ng tao yung batang Alice Go sa litrato niya sa passport. So, at ang birthday nung Alice Go ay August 31, 1990. Alam niyo po, pag hindi ka Filipino at Chinese, hindi ka makabibili ka ng property sa Pilipinas, pero 40% lang as investors. Kailangan Pilipino ka. Kaya yun ang kanilang narrative. O yun ang kanilang istorya. Kaya late registration si Alice Go when she was 19 years old sa Tarlac City Registrar's Office. Na ngayon po yung nagrehistro, namatay. Namatay daw. Pero marami nagsasabing pinatay, hindi kumikibo ang pamilya nung registrar na yon. Yan po ang istorya niyan. Well, pinag-usapan lang natin. Kaya sa tingin ko lang. Si Alice Go ay si Go Hua Ping. At ang lumalabas na nanay niya ay hindi si Amelia Lial. Sapagkat sa SIRB ay si Lin Wenyi. Li Wenyi ang nakalagay na ina o nanay ni Go Hua Ping. Yun ang registered name niya doon sa Special Investors Resident Visa application na ginawa nung tatay nitong si Alice Go. Well, yan po muna mga kababayan. Ito po yung kaibigan Mondatol. Isang request lang para dire-diretso tayo sa ating opinion at pag-i-expose ng mga nalalaman natin. Mga kasamang seniors sa buong mundo, especially sa Pilipinas, na dyan po pinakamalaki pala na aking mga kaibigan taga-subaybay. More than 60% ng aking pong viewership. Sabi nga nung namimigay at sinira yung koron, kiyaw-kiyaw, 157 kiyaw-kiyaw ang ating viewers po. Salamat po. Sana nga madagdagan pa through you. Please like, share, and subscribe. Ito po yung Kabayan Mondatol. Magandang umaga sa inyo lahat.